125 is powered by 124.79cc to be exact, 3-valve, 4-stroke, overhead cam, air-cooled at merong lakas na 6.9 kilowatts at 7,500 RPM and max torque of 10.5 Nm at 5,500 RPM. So, since itong motor na to guys is 3-valve na, siya po ay may malakas na torque, kaya po ang pangalan niya is ayan, N-Torque 125. So, pagdating sa front look guys, ayun po yung itsura niya. Meron siyang color na metallic red with a combination of glossy black and matte gray or para siyang silver sa personal, no? Parang dark silver. Tapos may mga decals siya na 125. Tapos decals din tong pula na to guys. And then, pagdating dito sa front, meron siyang decals na parang flag ng India at saka yung Smart X Connect. So dito guys, meron ding emblem na TVS, yung brand niya, at saka yung pangalan niya na N-Torque. So sa kanyang headlight guys, dito sa front, naka-bulb type yung turn signals. Headlight is naka-bulb type pa rin. Ayan, tapos banda dito guys, yung daytime running light niya is parang naka-LED. Ayan, tapos may nakalagay dito na RTFI Race Tuned. So dito sa front wheel, siya po ay naka single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper. Tapos sukat naman ng gulong sa front guys is 100/80/12 and naka-mugs na din po siya. So pagdating naman dito guys sa kanyang handlebar, check natin yung mga switches meron dito. Sa right side meron siyang kill switch off activated, patayan ng ilaw, tapos may electric start. Left side is high beam, low beam, passing light, turn signal switch off at saka horn. So check natin kung may kickstart. So ayan guys, wala na po siyang kickstart. So aasa ka na lang po sa kanyang electric start. So itong motor na to guys is naka fully digital instrument panel na. So check natin kung anong laman ng kanyang dashboard. Ayan, may mag-hello na sa inyo at pwede nyo din palitan yung pangalan dito ng pangalan nyo. So isa yan na merong feature si TVS N-Torque na wala yung ibang 125cc na scooter. At the same time, meron ditong Trip A, ayan. Tapos merong pindutan dito guys para malipat mo or malaman mo pa yung ano pa yung information nandito. For the meantime, dito muna tayo. Nandito yung kanyang odometer, may time na din, fuel gauge, speedometer. Yan, tapos etong mode, pindutin nyo lang to para malaman nyo pa yung information ng motor na to. Trip B. Tapos may nakalagay dito guys na lap, yan, minute seconds, ayan. Tapos ride status, best lap, street mode, at meron din siyang tinatawag na sports mode. So i-check natin yan mamaya guys during our test ride. Tapos ayan, ride stats last lap and ride stats best lap. So I'm not really familiar with this one guys. So kung ano lang yung nakikita ko dito, so yun yung mga sinasabi ko sa video. So by the way, itong motor na to guys is nandito sa Pilipinas since noong 2018 pa. Yan. So yan guys, tapos may set dito guys, kung halimbawa mag-change ka ng time mo, pwede ka mag-change at saka pwede mo din i-change yung pangalan na nakalagay dito. Ayan. So yung nakalagay kasi kanina dito is Hello Rider, pero since may nag-drive kanina, chinek niya na palitan yung pangalan, so pinalitan niya ng pangalan niya, kaya ganun yung lumabas. So aside from that guys, meron siyang indicators dito like, ayan, turn signals indicator, high beam, low beam indicator, tapos eco power indicator, fuel gauge indicator light, tsaka check engine indicator light, tapos yung logo na TVS. So itong motor na to guys is equipped na ng Smart X Connect, kung saan pwede mo i-connect sa Bluetooth. Pwede mo ding mahanap yung kanyang navigation assist, caller ID, last park location assist, at ride status, share on social media. So yun yung mga features niya guys, no, nakakaiba sa atin sa ngayon. It's because wala pang 125cc na may ganun, kundi ito lang si TVS N-Torque 125. So ayan. So dito naman tayo sa seat. Yan, generous seat cushion. So sa long ride guys, makakaasa ka na hindi na masyado sasakit yung puwet ninyo. Seat textures naman is naka-wrap. So kahit anong klaseng pantalon susutin nyo is okay na okay dito sa motor na to. So yung grab bar niya guys, ayan. So yung nagustuhan ko din dito guys is yung kanyang taillight. Kakaiba yung taillight niya guys, napaka-sport at saka astig. So naka-LED po yung kanyang taillight. Turn signals is naka-bulb type. May reflector na din for added visibility pagkagabi. May ilaw na ng plaka. Tapos yung kanyang
rear fender. So pagdating naman sa kanyang muffler guys, kakaiba din kumpara sa mga ibang 125cc displacement na motor. Napaka-stylish na din guys. Ayan o, may nakalagay na CVTi Rev. Ayan. Tapos may guard na din para safe na safe po yung angkas mo or ikaw na hindi mapaso. So rear tire size guys is 110 by 80 by 12. Naka-mags. Braking system is naka drum brake. And siya po ay naka monoshock unit swing suspension. Check natin dito. So ayan guys, meron pala siyang kickstart nandito sa kabila. And of course, siya po ay 3-valve na, so napaka-torque na din po nito. So kung halimbawa na stoplight kayo, tapos kasabay nyo is mga 125cc displacement na scooter, eh mapag-iiwanan talaga sila nito ni Ntorq. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa kanyang fuel guys. So itong motor na to guys ay merong fuel tank capacity na 5 liters. At kiniklaim ni TVS guys na 47 km per liter yung kaya niyang abutin, no? Sa isa 1 liter. Diba? Kung mapapansin nyo guys, kakaiba na din yung kanyang lagay ng gasolina. It's because nandito na sa tail. Yung tawag dito guys is aircraft type external fuel fill. Ayan. So meron akong na-meet na ganito yung kanyang fuel tank na si Suzuki Avines. So para sa akin guys, advantage yan para hindi ka na bumaba sa motor mo pag magpapagasolina. Yun nga lang, kung gusto mo magpaglagay ng top box, is hindi po nyo ito pwede mapaglagyan ng top box. It's because nandito yung kanyang fuel tank. So under seat naman, ayan, meron na din po siyang malaking under seat storage kung saan pwede nyo mapaglagyan ng mga gamit ninyo. Ayan. So aside from that guys, meron din po siyang charging port dito. Ayan. So, pwede kayo mag-charge ng phone nyo while driving. Tapos, may ilaw na din para sa gabi. Hindi kayo bulag kung maghanap kayo ng mga gamit nyo dito. So, kasyang-kasya dito guys, ang mga malalaking bag or backpack ninyo kahit puno pa yan. Kasi napakalalim at napakalawak ng kanyang under seat storage. Sa tools naman, ayan guys, meron na din siyang tool organizer dito. Diyan po yung lagayan ng tools. Kaya napakalinis ng design. So, kung halimbawa guys, ikaw ay negosyante or business owner, wala na din problema guys kasi may malawak na footboard na kung saan pwede nyo mapaglagyan ng karton nyo or ng mga pinamili nyo. Tapos nandito yung apakan ng angkas, premium na premium. Ayan. Center stand at saka yung kanyang side stand. So, hindi po siya equipped ng side stand switch guys. Ayan. So, siya po guys ay mayroong ground clearance na 155mm. So, above average po siya. So ayun na nga guys, nakaupo na tayo ngayon dito kay TVS Ntorq 125. So ite-test ride natin siya. So gagamitin natin yung dalawang feature niya guys, yung street mode at saka doon sa sports mode. So ngayon is ililipat natin siya sa street mode, no? I-check natin yung hatak nung kanyang engine sa street mode, kung ano ba yung pinagkaiba ni street mode at saka nung sports mode. Kaya naman, tara, let's go! Alright. So, kumpara sa mga nagamit kong 125cc guys, so itong kay Ntorq guys is mahatak, no, kahit na naka street mode siya. So how much more kung if ever naka sports mode. So try natin guys. Isa pang ikot sa street mode. Ayan. So, mafe-feel mo talaga yung power niya guys at saka yung torque niya, no? Sa street mode. At the same time, sa akin pag-upo dito guys is napaka-comfy kasi napaka-generous ng seat cushion niya. Brake natin. Wow, makapit din yung braking niya guys, both front and rear wheel, kasi pag nagbe-brake ako sabay. Ayan. Isa pa. Smooth yung braking system niya guys, tapos yung plane na suspension niya napakaganda. So ngayon check naman natin yung sports mode. So para sa akin guys, yung masasabi ko doon sa mode na yon is
talagang mahatak siya. Tapos sa power naman, may bibigay siyang power. So siguro kung mataas-taas lang yung daan, mafe-feel talaga natin yung kanyang speed, no? At saka yung power. Pero dito lang naman natin, or dito lang naman nila inalaw na i-test ride to, kaya dito muna tayo. So street mode yung kanina, check naman natin yung kanyang sports mode. Ayan. Uy, masiba yung hatak. Sports talaga. So nafe-feel ko yung 3 valve niya dito, guys, since itong motor na to is 3 valve. Alright, yun, no? Stig, sporty. So kung naghahanap ka ng motor, guys, na comfort at may bubuga sa torque, power, well, you can't go wrong with this one. Napaka-astig, nice. Dito lang tayo ikot, guys. Feel lang natin to dito. Isa pa. Astig, oh. Sarap nito i-top speed siguro pag halimbawa naka ano na siya, na brake in. Pati yung braking system niya, guys, napaka smooth. So ito si Ntorq, guys, is talagang napaka high tech, ano. Ang dami niyang mga features na wala yung ibang 125cc displacement na kalaban niya na mga brand, no, yung mga competitor niya. Ayan, meron pa mga lock. Parang talagang pangsabak tong motor na to, no. Tapos pwede mo pang i-edit yung pangalan mo dito kung gusto mo talagang personalize yung dashboard mo. So ayan, guys, uwi na tayo. Woo! Napakadali lang din yung i-maneuver, guys, oh. Ayan. So yun, satisfied ako sa aking pagte-test ride dito sa motor na to. So sa halagang 71,900 pesos, magkakaroon ka na po ng TVS Ntorq 125, and then with minimum down payment of 5,000, and then with 3 years monthly amortization of 3,470 pesos. And then mayroon po siyang rebate na 200 pesos po. At saka mabibili nyo po itong Ntorq sa Rian Apocon branch, at saka sa mga Rian branches, sa malapit na Rian branches sa inyong lugar.